Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong nagpapapansin, agaw atensyon, no? Para po mailayo yung mga issues sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid. Siguro naisip niya, ganito ang gawin ko para ako ang pansinin, hindi pag-usapan yung issue ng EGK, hindi pag-usapan yung issue ng ICC, hindi pag-usapan yung issue sa mga tsekwa, o di kaya sa mga bilyong-bilyong nakulambit ng pamilya nila. So, ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi ang inyong love na Vice President Sara Itok Bukekeng Tamilmil Duterte. So di ba ilang linggo siyang hindi nagsalita sa mga media nung paglabas niya meron siyang ganun, namayat daw siya, nagresign siya sa DepEd, tapos huling-huli nagbigay ng naratiba na tatakbo daw yung mga kupal niyang mga tatay at kapatid sa Senado. Yon. So parang agaw atensyon. Ako ang focus, di ba? O, nawala na yung usapin sa EJK. No, di mawawala yan. Pinapatawag nga yung tatay niya eh. Bibigyan natin ng separate content yan. No? Dito muna tayo kay Bukekeng Tamilmil at sa mga opinion po, nagbigay po ng opinion ang ilan nating mga mambabatas. No, meron isa dito o dalawa. Harsh ang sinabi. Sa aking opinion lang, harsh, di po ba? Pero bago tayo magpatuloy, ito po ay video premiere, no? So, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa katuwang natin sa video chat, no? Yung sa video premiere o live chat. Nandiyan po si Ate Marie Cris Hernandez, si Ilora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte at sa mga advocates ng West Philippine Sea, sa mga kasundaluhan natin, sa mga mangingisda at magsasaka, sa lahat po ng OFWs, ang ating mga modern heroes, no? God bless po and lagi po kayong mag-iingat. At shout out na rin natin sila Aichang, Miyu, Wanabet, Senchang, Toda Analisa, Bet M na mga taga-Japan po sila, no? At si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Mama Lu Parker, Malditang Lola, si Milestan, lahat letter M. Bakit nga naman kayo mga letter M? Bakit? Magaganda ba kayo? O di ba M eh? Mayayaman ba kayo? O baka naman okay, magagalit ha. Baka naman mamasan na kayo. Joke lang, walang mapipikong. Kay Priscilla, kay Lorna Rafael, Nilda Arceo, Ninita Umali, Ilocana ka na, kay Carclea Hatori, RN Tusens, Danny Reynado, Mohamed Red, sino pa ba? Si Jean Jagers, no? Nandiyan po sa Europe si Miss Jean Jagers, si Horacio Pantala, no? At doon po sa mga naka-background, at doon sa mga sumama sa atin sa ating live stream kaninang umaga, no? At least umabot tayo ng 33 viewers. Oy, palakpakan, no? Yung mga may taga Isabela, may taga Pampanga, no? Ay, at least kahit papano sa dami ng mga nakasabay nating mga nag-ELS, mga favorite nyong mga vloggers, you find time kahit papano sumilip sa ating live stream, no? Hopefully magawa natin yan Monday to Friday habang ako po ay nasa park kasi I'm trying to lose more weight, no? Kasi alam nyo, mahirap po ang diabetic, no? Actually, itong t-shirt natin, tulad kahapon, yung orange, na natenga po sa loob ng closet, no? Ang dami ko dun eh. Lahat yun maliliit na. Kasi
Double XL po tayo. Extra extra large. Ang laki natin dati. Ngayon, nakabawas ako ng malaking timbang. Yung kahapon, extra large. Okay naman na. Ngayon, eto rin, extra large. Oh, nakita ko. Nakaipit. Ang dami pa po mga kababayan. May mga etiketa pa. May mga tag. Yung mga pinagbibili ni Missy sa akin noon, di ko na naisuot. Kasi binibili niya to pag nagsisale. Oh. Eto, hindi naman nakasale. Gamit ko na. Yung nga lang nakita ko, ang sarap eh. Oh. Ano po ito eh, parang satin na... Oh, ayan na naman tayo. Ang hilig natin sa polo. Sa Lacoste, yan. Sa Tommy Bahama, yan po yung mga polo shirts ko. Pero pag shirt naman, Disney. Sa Disney store, may buy one, get one free. Mga pambahay lang po, no? Pero pag mga panlabas, yung mga si Mrs. po ang bumibili ng mga ko, mamahaling bumili ng damit yung Mrs. ko eh. No, kung ako lang, Mami B, Ross. Saka yung yung TJ Maxx, yung mga nandito sa Amerika, di ba? Alam niyo yan? Outlet, Banana Republic, Gap. Alam niyo ba sa Banana Republic of Gap, makita kayo made in the Philippines. Minsan nga nakita ako ng jacket sa outlet. Hindi naman siya Gap or Banana Republic. Ibang store lang. Bilihan ng mga jacket. Sa kakahanap ko, tingin ko sa etiketa. Uy, made in the Philippines. Binili ko. $10 lang eh. Binili ko po. O, di ba? Patronize your own. Ito, hindi po. Ano po to sa Polo Outlet. Polo Outlet. May mga ganyan. Sa outlet po dito, may mga ganyan, may mga signature na shirts pero mura. Hindi tulad sa mga mamahaling department store. No? Tulad nung sa pinupuntahan namin ni Mrs. Hindi ako nabili doon. Aantayin ko na lang yan sa outlet. Eto po ngayon sa outlet. Ha? Mga ganito. $110. Ang makakabili lang ng ganito, si Lola Carclea. Kaya inaantay ko yung pa-birthday. Hanggang ngayon, di pa ako binibigyan ng birthday gift ni Lola Carclea. Tapos na yung birthday ko. Walang gift kay Lola. Hindi na yan nanonood ng video natin eh. Nagtatampo yata yan eh. Hindi na nagko-comment. Hindi na siya nanonood. Ganun talaga. Kanya-kanya ng porte yan. Baka sumikat na siya ng husto. Iniwan na si Tokis, di ba? Lola Carclea. Si Lola Carclea na naman ang binira. Okay, tapos na po tayo dyan. So, at least ito ay naisuot na natin. Saka yung iba pa nating mga damit. Ang sarap mabawasan ng timbang. Ang gaang ng feelings. Okay? So, ang pag-uusapan natin, napahaba mga kababayan. Bayan nyo na. No? Ang pag-uusapan natin, yung inyong mahal at loves na si Tamil Mil. O, ayan ha. Kasi, di ba nung inilabas niya yung idea na 3 Duterte po. Opo, kumpirmado po yun. Talagang walang pasubali. Wala man lang natatawa siya, yung nagjo-joke siya, kundi, opo, sigurado po yun. Ha? Look into my eyes, you will see. I have a muta. Kumpirmado mga kababayan, sabi niya. 3 Duterte ang tatakbo sa Senado for 2025. No? Pero yung iba tulad nung sinabi natin kahapon, yung mga opinion, no, at pananaw ng mga ibang political expert, they just testing the waters para malaman kung ano yung dating sa mga tao. Kakagatin ba sila? May clamor pa ba sila? May clout pa ba sila o yung power? Ganun lang 'yan. No, they're just mahilig. Actually, lahat ng politiko ganyan. They are just testing the waters. Ito nga lang, inunahan na ni Sara Duterte para malaman nila ano ang magiging reaction ng mga katunggali nila, ng mga tao. Ha? Kung maganda ang amor sa majority, go. Diba? Kasi yan ang udyok ng nanay niya eh. Mother knows best. Di ba, Mami B? Mother knows best. Ay, hindi po lahat. Wag po nating lahatin na yung mother knows best. Hindi po. Hindi po yan.
Maybe majority but not all, no? Siguro majority rin ang kapakanan ng mga pamilya ang aasikasuhin ng nanay, pero not all of them, no? Hindi naman lahat tama ang desisyon. Di po ba? Hindi sa minamaliit natin ang kakayahan ng mga nanay, kasi nanay niya, sabi niya ang nag-float o nag-flaunt ng idea doon, nag-float ng idea, di ba? Advice pa nung mother ko, sabi niya, si Baste, takbong Senado, tapos sa 2028, presidente. Tapos, ikaw, balik ka na ng Davao. Hindi naman sinabi kung 2025 siya babalik ng Davao o 2028. Di po ba? Tama, mali. Ha? Kaya yun ang sabi ng nanay niya. No, hindi natin alam kung susundin niya yon. Kasi kung susundin niya yon, no, malamang sa 2028 hindi siya tatakbo. Tatakbo siya bilang isang mayor ng Davao. Hindi siya tatakbo sa national stage. Kasi sabi lang dito, no, basahin ko lang, di ko napakita sa inyo. She father said that upon her mother's advice, she will have to go back to Davao City to run for mayor. Ang tanong dito, kasi sabi niya 3 senador ang tatakbo. Sa 3 Duterte tatakbo sa Senado. So maiwan yung Davao ng 2025. Di ang gawin, mag-resign ka na. Dalian mo na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Ito, makikita natin ang katotohanan pag sila ang nag-file ng COC sa October. Di po ba? Now, sa palagay nyo, hindi yan pamumulitika? Ayan tatanungin ko lang kayo. Hindi ba siya namumulitika? Kayo nga. Pati yung dito niya. Sara Duterte explains neck scar. They tried but failed to slash me. Iwan muna natin yung pamumulitika. Balikan natin yung dito, slashing daw. They failed to slash me. Sino yan? Kaya nga di ba ang sabi ko sa inyo, maski na dun sa LS kanina, kailangan ipa-psychological evaluation itong BP na ito. Kung yung sinasabi dito, no, gusto nila akong igurgur, pero hindi sila nagtagumpay. Yung sinasabi nung isa na, yung walang salitang gurgur, slang term yan. Pero, siyempre, yung mga nakakaalam kung ano ibig sabihin yan, meaning, gusto siyang patayin. Diba? Pero, hindi nga sila nagtagumpay. So, therefore, kung totoo man ito, no, kung seryoso siya sa sinasabi niyang yan dun sa video, dapat yan, paimbestigahan. Biruin mo, Vice President ka, ganun-ganun lang, di ba? Ibig sabihin, tinatago mo, di ba? Mahilig pala talaga kayong magtago ng mga puganti, di ba? Isipin ninyo. Kung yung bagay na yan, ayaw niyang sabihin kung sino yung gustong magpagurgur sa kanya, gusto siyang tigein, mano pa si Kibuloy. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin lintik lang ang walang ganti. Huwag ko nang sa batas, ako na lang ang gaganti. Ganun po ba? At the same time, walang silbi yung iyong security group. Spill the bean. Sino ang gustong magpagurgur sa'yo? Kung hindi niya mailalabas yung mga kababayan, meron itong mental disorder. Maluwag ang tornilyo nito, mga kababayan. Dapat dyan, ipa-psychological test yan. No? Pero mo, may gusto palang pumatay sa'yo pero hindi mo nire-report sa otoridad. Nakakaawa yan. Tapos sabi mo, sila, they tried to slash me but they did not succeed. Ayun po yung sa English, sabi ng Inquirer. Diba? Gusto nila ako igurgur. Pero hindi sila nagtagumpay. Nila, sila, plural term, mga pababayan. Sa English, they, plural pa rin. Marami sila. Sino? Sino ang gustong magpagurgur sa'yo? Baka naman, sabi ko nga sa LS ko, baka naman, Miyu, naipon dito.
Kumbaga nilunok ko lahat pero na-stay dito. O, di ba? Kaya dapat talaga itong bukeke na ito ipatest, psychological test kung matino pa ang pag-iisip niyan. Di ba? Malaking revelasyon po 'yun. May gusto pa lang magpapatay sa kanya. Igurgur daw siya. O, bakit di may balita yan? Transparency, yung tawag doon. O, sigaw-sigaw kayo ng transparency. Kayo pala ang mahilig magtago. Ayun! Tapos ibabato nyo sa Marcos administration. Kupal talaga tong mga Duterte na ito. Ano? O, punta naman tayo dito. Hindi daw siya mamumulitika. No? Wala daw muna siyang politics. Bakit ko nasabi yan? No? Ayan po mga kababayan. No? Ulat ng Inquirer ulit. June 25 lang. BP Duterte, my priority now is DepEd transition, not politics. Wow! Ganon. Yung sinabi niyang, oo, 3 Duterte ang lalaban sa Senado. Tapos advice ng nanay ko, balik na lang daw akong mayor ng Davao. Hindi ba yun pamomolitik ka? Really? Di ba ang galing? Ang galing mag-deflect ng issue. Hindi, binato ko lang naman yun. Binato ko lang para masambulat kayo. Di ba nga si Harry Roque tuwang-tuwa? O, anong sabi ni Harry Roque dyan sa mga ano niya, sa kanyang FB page? Tingnan lang natin mga kababayan. Itong haliparot din na ito, na kung ano-ano ang pinagsasabi, mayroon pa nga siyang press release pa daw siya. Putang ina, akala mo naman nagmamater ang kupal. Di ba? O, ano ba sabi niya dito? Yung bang nabulabog daw tayo. Ayun ang sabi niya. O, kumbaga parang hindi na daw nagmamater ang mga Duterte. Ayan ang sabi niya, oh. Akala nyo wala na ang Duterte magic? Hayan, natataranta ang lahat sa anunsyo na 3 sa kanilang tatakbong senador sa 2025. Gago! Kung may Duterte magic pa, bakit nagpupulusan ang mga members ng PDP nila? Bakit sinasabi ni Bato, wala namang kaming matakbuhan, hindi kami kakargahin ng administrasyon, hindi rin kami tanggapin sa oposisyon, yung totoong oposisyon na Liberal Party. 'Di ba? Hindi niya man lang nabanggit na kami, may partido rin kami, PDP laban, kami ang PDP laban, PDP. Kami ang senatorial bet nila. Hindi sa statement ni Bato para po silang ulilang lubos. 'Di ba? Panoorin niyo yung isang video natin diyan. Ulilang lubos, si Go at si Bato. Paano na yung Philip Salvador? Paano na yung Tolentino na itinaas pa ang kamay nila nung anniversary ng PDP? Tapos ito sasabihin ni Harry Roque, akala nyo wala na ang Duterte magic? Wala na po! Magpa-survey ka ba? Ang naniniwala lang sa Duterte magic ay ikaw at yung mga katulad mong tanga. Nataranta daw tayo. Weh, sinong nataranta? Ba't kami matataranta? Ano ba yung ibinagsak ni Tamil Mel? Isang malaking tae? Dapat nga tayo mataranta kasi laking tae nun, ang laking baho nun. Di ba? Di ang maganda, tuloy mo yan. Tuloy nyo. Di ba mga kababayan? Tuloy nila. Kung gano'n naman pala plano nyo, tuloy ninyo. Walang atrasan. Hindi yung pagdating ng ilang linggo lang, aatras kayo tulad nung ginawa ni Duterte noon, di ba? Nung 2022, nagfile siya ng senador. Pero kalaunan, binawi rin. Si Bongo, saka si Bato, binawi rin. Kasi alam nyo di ba? Lalo na ngayon, sirang-sira kayo. Ano gagawin ninyo? Binigay nyo lang yan Wala pang katotohanan yan. Paano kami matataranta dyan? Di ba? Yung mga dilawan nga. Hindi natataranta. Kami pang mga loyalista. Sino kayo? Ano bilang ninyo? Pakitaan nyo kami ng milyon sa rally ninyo. Yung maisog nyo nga, hindi nga kayo maka1,000 Di ba? Mabuti pa yung umaten lang sinasabi nyong PTA meeting dyan sa Liwasang Bonifacio sa Sara resign. Ano nangyari sa inyong idolong si Tamil Mel? Nag-resign.
Hindi nakayanan. Bakit? Tanga eh, bobo. Mahal niya daw ang DepEd, mahal niya ang mga kabataan, mahal niya ang magulang. 'Di ba? Kaya siya nag-resign. Bakit di mo mahalin yung mga DepEd personnel na siyang ginamit mo ng husto? 'Di ba? O sinong mangga ngayon? 'Di ba? Doon na lang sa statement niya na hindi po ako galing sa educational sector, wala po akong alam, I rely on their expertise. So therefore, kung iaan nila siya ngayon, wala kang expertise, wala kang kaalam-alam, so therefore, ano tawag sa'yo? Mangga. Entitled. Hindi ka nga dumaan sa commission on appointment eh. Dapat walang parliamentary courtesy, maski na BP ka pa. Walang dapat ganun. Kasi yung iba, ano yun eh, bias yun mga kababayan eh. They should remove that one. Kailangan lahat ng ilalagay na secretary, whether you are a vice president, you should be questioned. You should go through to the commission on appointment para matignan talaga kung qualified ka o hindi to handle or to manage that department. 'Di ba? Hindi nga siya dadaan, hindi nga siya dumaan eh. Tapos sasabihin ninyo, ikaw Roque, nataranta kami. Nataranta kami kasi may mga tanga na naman. Nataranta kami kasi isang malaking katangahan at tae ang binagsak ni Duterte. Yun lang ang kaya ninyo. Matataranta. Ikaw ang natataranta kasi may mga issues sa'yo, gago. Dinideflect nyo ang issues. Pogo o pugo. Yun ang tawag sa'yo. Yung sabi ni Duterte dito, my priority now is DepEd transition, not politics, really. Come on. Get out of here. Ha? Sinungaling ni. Ito I am not discussing politics right now. Our priority is to find out who the new Secretary of the Department of Education will be and to ensure a smooth transition from the former Secretary to the new Secretary. Tapos, sa the same din na ambush interview, bigla niyang nilabas, 3 Duterte po ang tatakbo sa pagkasenador. Tapos sabi, ang advice ng nanay ko, balik na lang daw po ako ng Davao as mayor. Do you think that's not politics? Do you think that's not politics? Mamaya malalaman ninyo. Mamaya malalaman ninyo kung ano ang sabi diyan ng mga mambabatas. No? Yung si Senate President at si House Speaker at isang former senator. 'Di ba? Tanga-tanga. Tapos may nabasa pa akong article na mahal daw niya ang DepEd. Kung mahal mo naman pala, bakit ka mang-iiwan? 'Di ba? Mahal mo, iniwan mo. I will do the great sacrifice para lumaya ka na. Parang pag-ibig lang. 'Di ba, Maritel? 'Di ba? Miyu, parang po may pag-ibig lang. Yung advice ko sa iyo kanina, Miyu, pakainin mo ng mga prutas at mga juices yung iyong juwawa. Kung nanonood man si Miyu. Hindi niya na maririnig to at mapapanood kasi di naman siya nagre-replay. Kawawa na naman si Miyu. Si Miyu naman ang napagtuunan ngayon. Si Suset. Si Suset umahabol, laging late. May trabaho yun no? Si Suset natatakot malate o absent Kasi pag tinanong siya, wala siya. Absent. Babagsak na kayo. Ang dami nyong absent. Kala nyo, may listahan ako. Kayong mga regulars dyan. Kasi pag wala kayo dyan, alam nyo na, lalabhan ko ang jacket ninyo. Tapos magtatampo na naman kayo. Bakit ako nawala ng jacket? Bakit? Lagi ka ba dito? Maano pa ang jacket mo kung di ka naman nagko-comment dyan? Hindi ka naman nagmo-moderate. Maano pang may jacket ka? Yang jacket na yan huwag kayong mag-away-away dito sa channel ko, mga putragis kayo. Pag kayo nag-away, huwag nyong itulad itong channel ko sa ibang channel Huwag nyo akong itulad doon. Ako, wala akong sisinuhin dito. Maski na si Elora ka pa. Pag ikaw gumawa ng mali, paggalitan kita. Maski na si Kai ka pa, o yung si Tita Aurora ka pa, pag nagkagawa ka ng mali dito sa channel ko, binalahura mo ako, paggalitan kita. Yung ang pamangkin naming si Mixpar, binubutat ako yan. Pero love na love ako niyan. Hanggang dyan lang ang usapan namin, no?
DDS yan eh. O, yan nyo yan. Pero hindi naman ako binababoy. Kayo mag-away-away dito ha. Kasi nakikita ko yung mga sa ibang LS dyan eh. Kinokontrol ninyo ang, wag nyong kontrolin ang may-ari ng channel. Ala akong pakialam kung nagpapalipad kayo. Ha? Pero hindi nyo ako makontrol. Ha? Wag nyo akong gaguhin. Sabi ko nga sa inyo, maski na si Mighty Bison na lang nandyan. Oh, si Ilora, si Aichang, ang mga audience ko, si Kai, okay lang ako. Hindi ko kailangan dito ng mga hipokrito ha. At huwag kayong gagawa ng issue sa mga pro-admin vloggers. Kayo ang gumagawa ng kagaguhan eh. No, imbis na magkampi-kampihan tayo, ang ginagawa nyo para kayong mga didishit eh. Mga dilaw ba kayo? Eh yung mga ibang dilaw nga, kumakampi na sa admin, tapos kayo ang utak ninyo, utak mga talangka eh. No, iwanan nyo na yung utak talangka ninyo. Iwan nyo ang pagkaingit sa katawan ninyo. Nakakahiya kayo. Kaya kayo, wag kayong, pag pumasok kayo dito at nagganyan kayo, ay nako. Kahit sa ang LS ngayon, mumurahin ko kayo. Di ba, Elora? O, yan ha. Binigyan ko na kayo ng warning. I will not say it again. Don't do that to my channel. Okay? O, balik tayo kay Tamil Mil. Sabi niya, hindi siya mamumulitika. Tanga, di ba? Kasasabi niya lang, hindi ko focus ang politics ngayon. Trabaho lang ako sa DepEd, inaantay ko yung bagong secretary. Maya-maya nagbigay ng idea na, oh, 3 Duterte ang lalaban sa Senado. Gago. Di ba mga kababayan? Kayo nga, hindi niya yata alam yung sinabi niya, nagbitaw siya ng salita na wala mo ng politics. Bigla mong binagsakan ng ganon, isang malaking tae. Tae ka talaga. Dapat kang iplas sa inodoro. Di ba? Oh. Eto, mga kababayan, no? Punta tayo dito. Since pinload nila yung idea na yon na 3 Duterteng Kurimaw ang tatakbong senador, kung sakasakali man, kung totoo man yan, kasi may mga kakampi silang natutuwa, hindi nila alam yung repercussion. Angin na. Siyempre, ha? Bago natin sabihin itong unang mambabatas na nagbigay ng kanyang opinion dito, palagay ninyo, lokohan na lang to eh. No? Sabihin natin, walang batas na nagbabawal. Walang batas. Kahit na sino, buong pamilya, tumakbo dyan sa politika, wala. Kasi ayaw nilang gumawa ng batas na bawal ang dynasty. Ganon eh. Di ba? Wala naman. Kasi we live in a democratic state. We enjoy the freedom that our Constitution na binibigay sa atin. All the rights and the freedom. Nandiyan po yan. Di ba? Kaya walang sino man na pwede na, hoy, bawal ka kasi magkamag-anak kayo. Wala. Walang ganun batas ang COMELEC. Wala. Ayaw nilang gumawa ng ganung batas. Kasi, free for all. Ganun po tayo eh. Hanggat pwedeng i-monopolize ng isang pamilya, o tingnan nyo sa bayan-bayan ninyo, sinong binuloklok ninyo? It's always the same family. Halimbawa lang, kung si Juan de la Cruz naging mayor, natapos ang term niya, yung asawa, natapos ang term ng asawa, yung anak, o tapos pag natapos yung anak, balik doon sa tatay kay Juan de la Cruz. Pag natapos ng term niya, balik na ulit sa nanay hanggang sa maging Lord na sila. Panginoon na sila doon sa lugar nila. So therefore, yung mga tao naman, tanga-tanga, gusto nila ng pagbabago, hindi na. Kasi naging Lord na. Yung pamilya na niluklok nila. Kaya tingnan nyo, umasenso ba yung bayan nyo? Naging matagumpay pa yung bayan ninyo? Naging self-sufficient ba yung mga bayan ninyo? Maaaring naging matagumpay nga sila. Umunlad nga kayo. Pero, ano ang repercussion yan, mga kababayan? Still, if they will become powerful, no? Meron silang gagawin na kayo ay tatakutin. 'Di ba? Magiging diktador. Maraming ganyan sa mga bayan-bayan. Kasi diyan na po kami nasanay, kila Juan de la Cruz, kila Maria Makiling, yan na lang po. Wala naman po iba kaming nakikita. Did you try? 'Di ba? Malay nyo, hindi nyo alam. Gumagawa pa na pala sila ng ala Robin Hood style na.
'Di ba? Yung kukunin yung pinantutulong sa inyo sa maling pamamaraan. So ganun din. We just enabled illegal criminals. Legal na kriminal. Yun. Bakit? Kasi inalaw ninyo eh. Tandaan ninyo. The power is on the people. 'Di ba? Yung mga binoto ninyo, siyempre, magkakaroon na yan ng bodyguards. May mga baril na yan. Malakas na yan. O, wala na. Naging puon na sila doon. Ganun po tayo eh. No? Kung saan na lang tayo kampante, ay okay na yan. Mabait naman sila. Tumutulong naman kahit paano. Ba't nakita nyo bang naging progresibo yung lugar ninyo? Diba? Ayan no. 3 Duterte. Imomonopolize ang Senado. Kung totoo man yan. Kung mananalo silang 3. Biruin nyo yung matandang Duterte. Ang kangaw na nga. Inaalalayan na nga maglakad. Tatakbo pa ng Senado. Pag nanalo, naging senador. What's he gonna do? Baka panay ang absent. Panay na lang yung mga researchers niya, mga julalay niya. O, baka nga si Panelo pang ilagay niya senador niya. O si Harry Roque. Diba? O, ikaw na lang diyan. O, ikaw na lang bibigyan ko ng power of attorney para ganito. Kasi hindi ko na kaya. Naka-hemline na ako dito. Ganon. O, yung bunsong Duterte naman, yung Baste, ano alam niyan? Napalautan nga yan ng 30 o 39 na mga adik dun sa lugar nila eh. Diba? Ano gagawin niya sa Senado? Baka mas worse pa yan kay Robin. O, pero sumisip-sip kay Hontiveros. Mas bilib pa daw siya kay Hontiveros kaysa kay Bongo, o di ba? Alam na. Yung panganay, si Pulong, ano nagawa niya sa representante? Di ba? Nasaan yung 51 billion? Hindi ma-explain. Ano gagawin sa Senado? Anong batas ang magagawa niyan? Another waste of 250,000 pesos. So silang 2-3, what? Close to 1 billion pesos every month ang malulustay. Di ba? Useless. Pero, yung mga tao, bulag na bulag. Duterte kasi yan eh. Magaling yan. Kamay na bakal. Paano naging kamay na bakal si Digong? Sige nga. Tulad nung sinabi ko sa LS ko, kamay na bakal ba? Bakit yumuko kay Xi Jinping? Bakit hindi nakapalag kay Xi Jinping? Di ba? Hindi kasi naalala ko ang buhay ng mga Pilipino. Letche! Yung numero na lang sa extrajudicial killing nung panahon mo, sinalang-alang mo ang buhay ng mga Pilipino, gago, sinungaling. Diba? Ikaw ang estupidong sinungaling. Kayong mga Duterte, mga estupidong sinungaling. Diba? Mahal natin ang Pilipinas. Pero tamilmil ako sa West Philippine Sea issues. Yung West Philippine Sea, wala pong West Philippine Sea. Gago. Meron niyang sulusi. Ano pa yung West Philippine Sea? Di ba? Meron pang sea dyan. Ibig sabihin, porkit dinrowing lang nung malabatang parang gumuhit lang ng patintero sa kalsada, kanila na. Napanood ko po yung isang newscaster dun sa India. Totoo po yung sinabi niya. Bibigyan natin ng content yun. Hindi ko po maalala yung pangalan eh. Di ba? Ang sabi niya dinrowing lang ng batang emperor sa kanila na. Di ba? Tama naman. Tapos yung isang attorney gago, wala daw West Philippine Sea. Ilublob mo Ilora sa West Philippine Sea ngayon, kunin mo siya. Dalhin nyo sa ilalim ng dagat, pakita nyo, ayun no. Si Tokis yung pawikan, no, lumalango. Yan ang West Philippine Sea, atin ang West Philippine Sea. Wala nga kayong masabi sa West Philippine Sea, kayong mga Duterte, mga DDC at mga minions eh. Tapos sasabihin nyo, mahalin natin ang Pilipinas, ipagtanggol ang konstitusyon. Bakit? Under threat ba ang konstitusyon? Kung under threat ang konstitusyon, ang mga sundalo, lumaban na. Bobo! Diba? Ang unang-unang magtatanggol sa konstitusyon ay ang presidente, mga mambabatas at mga kasundaluhan. Kasi ang sundalo, they are loyal to the Constitution. They are apolitical. Bakit walang pumapanig sa inyong mga sundalo? Yung association pa ng mga generals and flag officers, they are siding with our government and they are commending the efforts of those sailors na talagang nagtimpi ng husto sa ginawang pangbubuli ng Chino. Di ba? Ayun ba? Under threat ang Constitution? Mga sinungaling kayo eh.
Di ba? Sabihin nyo ang totoo na kayo ay yumuko sa mga inchik. Tapos gusto nyo maging senador. For what? Para pagtakpan ang inyong mga kagaguhan? Pagtakpan ang mga kamalian? You are not loyal to the Philippines. You are not loyal to the Constitution. You are only loyal to yourselves and your family and your friends. Yun lang yan. Ngayon, anong sabi ni Speaker Martin? Romualdez on 3 Duterte seeking Senate seat. It's a democratic nation we live in. Ayun nga ang problema eh. Because we live in a democratic nation, abuse. Ina-abuse. Sobra. Bakit? Because of the flaws of the 1987 Constitution. Gamit na gamit yan, lalo ng mga progressive group ng Makabayan Bloc. Bawal yan sa konstitusyon. Kasi kami ang sumulat ng konstitusyon. Pabor sa amin ang nakasulat sa konstitusyon. Ganun po. Kaya hindi umunlad-unlad ang bansa natin. Kasi gamit na gamit ang mga nakalagay ng mga probisyon sa konstitusyon na ginawa ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Democratic, we have too much democracy. Kaya nagkaroon na ng moral decay ang mga kabataan. Nakita nyo, nagrarambulan ng mga kabataan dyan. Ni ang mga magulang, hindi makontrol ang mga anak. Biruin ninyo nakabasa ako ng news article na merong kautusan ang DSWD na yung mga, yung mga senior students, kailangan tumulong o mga college students na nasa 4Ps yata, tumulong sa mga kabataan na hindi marunong magbasa. Biruin nyo, nasa 3rd, 4th, 5th grade ka na, hindi ka pa marunong magbasa? Wow! Ano ginagawa ng magulang? Education starts at home. Bakit? Kasi mga magulang din ngayon, tamad! Nandyan na lang sa mga TV series nila. Nandyan sa labas nakikipagchismisan. Nandyan sa kanilang mga cellphone na rin. Hindi po natin nilalahat Nandyan na lang, nakikisabong na lang. Di ba? Mas inuuna pa yung mga lakwatsyera nila, lakwatsa nila kaysa pagtunan ng pansin ng mga anak nila. Nakakahiya Yun na lang PISA result ng mga 15 years old, bagsak sa reading, bagsak sa siyensya, bagsak sa matematika, bagsak sa creative thinking. Wala! Purdoy! Tapos gusto nating kumuha ng ikakaunlad ng bayan. Unang-una, wala nga Wala nga kayong disiplina Gusto nyo, ganito kasi. Di yung pangako ni Bongbong na 20 pesos kilo ng bigas, di naman may pa. Unahin mo muna, disiplinahin ang sarili mo. Yun lang yan. Because of this democratic nation that we live in, so any Filipino has a right, provided that they have the proper qualification to seek for higher office. Ayun po ang sabi ni Speaker. Ang sabi ko naman, because of this democratic nation we have, it is being abused by many. Yan yun. Nasa demokrasya tayo, pero sobra. Sobra. Diba? Nakakahiya po, mga kababayan. No? Tuwang-tuwa dyan yung mga Duterte minions, pero hindi natin sasama dito yung mga pinagsasabi nila. No? Yung mga pinagsasabi, hindi po natin isasama. Ang focus natin ay yung mga opinion naman ng mga mambabatas at mga former mambabatas. So tapos na yon kay Speaker, sabi niya, it's a democratic nation. Karapatan nyo yan. As long as you have a proper qualification. Di ba? Wala kang moral turpitude na kaso. Napalagay nyo. Di ba? Dapat nga may moral turpitude dyan si Duterte. May ICC. Kung ako lang masusunod sa Comelec, di pwede yan. Yung bunso, yung kupal na baste, niimbestigahan yata yan sa kanyang extrajudicial killing Sama yung tatay. Mga ganon. Kaso walang ganon provision sa Comelec Diba? Ang hustisya pa man din sa atin, pagka bagal-bagal, mabagal pa sa pag-usad ng pagong. No? Wag na yung slot.
Kasi yung slot talagang ganun. Yung pagkilos nun, baka 10 oras, hindi pa bumababa yung kamay nun para lumakad. Alam siguro ni Kai yung sinasabi ko, yung hayop na slot. Nakita na kayo nun? Hanapin nyo na lang sa YouTube, makakita kayo nun. Mas mabagal pa yun sa pagong. The slowest animal to move. Ganun po, no? Kaya yung iba, ayun, pasasa muna bago dumating yung, tinan nyo si Dilima, almost 7 years bago nagkaroon ng hustisya sa kanya. Di ba? Oh, ano ngayon, punta tayo kay Escudero. Sa Inquirer, anong sabi ni Escudero? VP Duterte's election announcement signals early politicking. Oh, di ba? Yan ang dating kay Escudero. Early politicking, maagang pamumulitika. Pero nang sabi ni Tamilmil, not politics. Concentrate muna ako sa DepEd transition. Hindi ako muna mamulitika. Tell it to the Marines, girl. Di ba? Tell it to the Marines. Ang nantatay kung paniniwalaan ka ng mga Marino. Baka sisiding ka nila. Ay, gustong gusto niya yun. Come and get me. Di ba, Miyu? Di ba yung idiom na tell it to the Marines? No. Hirap mo mapaniwala yung mga yan. Hindi basta-basta. Pero pag ikaw, Duterte, Tamilmil, nako, pwede na. Imarino na natin. Paano nyo imamamarino? Mahilig siya dito. Mahilig dito. Hindi pwede dun. Sa taas dapat. Di ba, Miyu? Naipon dito eh. Sabi niya, nilunok ko na lahat. Pero naipon dito. Ay, nako. Yung mga hindi makagets, hindi matatawa yan. Oo. Si Kai, hindi niya alam yan. Oo, walang alam yan. Nasabi niya, ano po yun, Sir Tokis? Ay, tanungin mo na lang kay Lor. Huwag mo itong tanungin. Di ba? Yan, si Escudero. Seasoned veteran politician. Pero kita niya kagad. Kasi baka, na-experience niya na. Di ba? Ganun lang yan. Ang tanong dito early politicking, di ba bawal yan? Hindi ka pa nga nakapag-file ng COC mo, namumulitika ka na. Ano sabi ni Escudero? Said Vice President Duterte's earlier pronouncement that her father and brothers are gearing up for the respective central bill signals that the politics and politicking in the country had begun ahead of 2025 midterm polls. Para sa akin, matagal pa ang last day of filing at marami pang pwedeng mangyari. Tulad ng nakita natin sa mga nagdaang panahon. Tama. Laban bawi ang mga Duterte. Di ba? Paano niyo paniniwalaan? Kasi mga stupido kayong mga Pilipino. Yan po ang sabi ni Digong. Mga stupido kayong mga Pilipino na naniwala sa sinasabi ko. Ganun din, kung maniniwala tayo kay Sara Duterte, mga stupido talaga tayo. Talagang we are all stupid kung maniniwala kayo sa sinasabi nitong si Tamilmil. Sabi ni Duterte, stupido kayong mga Pilipino, naniwala kayo sa joke ko. Di ba? Ang tanong, joke ba yon? Yung sinabi ni Tamilmil? Whether it is a joke or not, politicking pa rin. At maraming mga stupidong mga Pilipinong maniniwala sa kanila. Ito pa sabi ni Escudero, bagamat hudyat ito na simula na ang politika at pamumulitika sa ating bansa, kaugnay ng nalalapit na halalan sa 2025. Ayan po. Karapatan nilang tumakbo sa anumang posisyon sa darating na halalan at karapatan ng ating mga kababayan na pumili at piliin ang nais nilang manilbihan sa anumang pwesto sa pamahalaan. Ayun naman, yun nga lang, talagang ang karamihang mga Pilipino ay mga, sorry naman real talk lang, mga tanga at bulag. Wala na silang critical thinking. Kasi sabi ni Duterte, comprehensive na yun. Basta 3 kaming tatakbo. Iboto nyo kami. Anong gagawin ninyo pag napunta kayo ng Senado? Ala Robin. Sa palagay nyo, dali-dali kayo makakapag-pa-approve ng batas? Wow. Ang gagawin yan, siguro puro na lang hearing. Mag-aantay na lang sila ng recess.
Sayang na naman ang pasahod. Gagastos na naman ng mga libo-libong salapi ang bansang Pilipinas at ang magbabayad ay ang mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa katangahan ng mayorya, ayun, nag-suffer na lahat. Di po ba? Tama, mali. Oh. Now, punta tayo dito sa isang former senator. Meron din siyang take diyan sa sinabi ni Tamilmil sa politiko. 3 Dutertes in Senate. Lacson comments on BP Sara's wise and smart politics, quote and quote. Ayan yan. Okay, ito sabi niya. The apple doesn't fall far from the tree. Like the father, that daughter believes that part of wise and smart politics is to confuse and keep them guessing. Create an issue that evokes discourse, thus accomplishing awareness while getting a glimpse of the pulse of the electorate. Correct! Tama po yan. Yang idiom na the apple doesn't fall far from the tree, it's in their DNA na magsabog ng lagim, manggulo, testing the waters, tapos pag hindi naganap, laban bawi. Ganun po yan. Pare-pareho po sila ng taktika. Seryoso, tapos pag hindi nangyari, sabihin, mga estupido kayong mga Pilipinong naniwala sa joke ko. Kaya yan, nakita ni Lacson, totoo po yan. Di ba? They keep on guessing yung mga political rival nila, tapos para makita nila ano ang pulso ng mga botante. Kaya kayong mga botante, binibigyan na namin kayo ng katotohanan. Ano ang gagawin ng 3 yan kung sakaling nailuklok ninyo sa Senado? Baka na naman sa hulit-huli magsisisi kayo tulad nung kay Robin, kay Bato, kay Bongo, kay Amy Marcos, nagsisi kayo. Kasi bakit? Sa mga pangalan lang kayo tumingin. Hindi kayo tumingin sa kakayahan nila na magsulat ng batas, mahikayat yung mga kapwa senador nila na ayunan yung batas na sinulat nila at mapaaprubahan ng presidente. At sana yung batas na sinulat nila ay makikinabang ang mayoryang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Isipin ninyo, ano nang naisulat na batas sa loob ng 6 na taon ni Amy, ni Bongo, ni Bato, ni Lito Lapid, ni Ramon Revilla Jr., si Ramon Revilla yung huling-huli, yung mga teachers. Sino pa? Yung mga re-electionist. Anong mga batas na ang napaaprubahan nila sa presidente na ngayon ay pinakikinabangan ng mayoryang Pilipino? Tapos pinasok pa si Robin dahil artista, dahil sikat, sumama sa Uniteam. Ganun ang panuntunan natin. Yung pangako niya na magkakaroon ng constitutional reforms, hanggang ngayon walang nangyayari. Di ba? Mangangako yung mga yan sa entablado during their campaign period. Gagawin natin ito, tutulong tayo dito, gagawa tayo ng ganito. Pero pagdating, nananalo sila, tulad ni Boy 10K, si Anang Cayetano, yung 10K na sinabi niya, pinangako niya, hanggang ngayon, butata. Kasi, kailangan gumawa ng batas, ipaglaban mo yung batas sa plenary, pagdedebatihan. Ngayon, kung may kasapitan na pondo yan, pag-aaralan ng Department of Budget and Management, bibigyan ng pondo. Papaalam sa Pangulo. Kung nakitang magandang makikinabang ang buong Pilipino, pipirmahan ng Pangulo. Hindi basta-basta pipirmahan yan, kailangan pag-aralan pa. Ganun po, kahaba, katidious, ang mga pinapangako nila na gagawin nila. It is not just like pag-upo nila sa Senado o sa Kongreso, ito yung batas na gusto ko, pirmahan mo na, Mr. President. Hindi po ganoon. Kaya yung pinapangako ko, bibilang ko ng barko ang sandatahang ng Pilipinas. So pagdating doon sa nasaan na yung barko? Kasi, walang budget . Di ba? Hindi yan ang priority natin. Ganon. Yan ang mga pinangako. Di ba? Hanggang ngayon kayo, ng mga gunggong na sinasabi niyong pinangako ng Pangulo ang 20 pesos na bigas. Sinabi ba sa entablado yan? Sa interview, sinabi niya, it is my aspiration. Pero kayong mga taliwas, mga gunggong na hindi alam ang ibig sabihin ng meaning ng aspiration,
and its synonyms, ang ginagamit nyo is antonyms. Di ba? Oh, ano kayo? E di pare-pareho lang kayo ng mga Duterte. Mga mapagling lang. Mga sinungaling. Di ba? Ito pa sabi ni Lacson. That said, I don't think there is any firm decision made by any of the three Dutertes. Correct. Antayin natin kung sila nga ay magpa-file ng kanilang candidacy at hindi nila babawiin yan. Kung totoo sila, seryoso sila dyan, walang bawian, walang laban bawi. Yan ang matapang. Hindi, laban bawi kayo eh. O di ba yung batang Duterte, kinastigo niya ang Pangulong Marcos, pinagmumura niya. Mag-resign ka na, bumaba ka na dahil wala kang love, wala kang aspiration. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Tapos nakapanood tayo ng video na sana meron na lang ulit unit team. Sising tambuli si Gago, labang bawi, di ba? Nagkikis-asing. Hindi po eh. Nalantad po kayo, na-expose po kayong mga Duterte that you are just what? You are only good on talk, pero sa action wala. Kala nyo matapang kayo, hindi naman pala. Bahag nga buntot ninyo sa Chekwa eh. O, tapos yung lugar ninyong Davao City, itinatakbuhan ng mga puganteng inchik, ng mga pugante. Di ba? O, kung sana kung mabuti kayong mga tao, palabasin nyo si Kibuloy. Walang kaibig-kaibigan pagdating sa batas. Eh hindi. Kanudler ba kayo ni Kibuloy? Kanudler ba kayo ng mga pugante? Bakit nagtatakbuhan sa Davao City? Di ba? O, tulad na lang yung Porac manager. Si Cassandra Ong ba yun? Yung anlak-laking ali? Diyan, sa Davao City siya nahuli. O bakit nandiyan siya sa Davao City? Ano ginagawa niya dyan? From Porac siya. Tumakbo sa Davao City? Na masahe pa? Eh meron naman diyang airport? Sa Pampanga, sa Clark? O di, pumunta ka dun sa Zambales. Puerto Princesa, para malapit ka na sa Mischief, lumangoy ka na lang, di ba? Bakit Davao? Meron sa Davao? Nagpapaalam ka kay Duterte? Ginagago lang tayo nito kasi tinitesting nila eh. Di ba? Ito pa sabi dito, Lacson meantime commented about 5 families from Dutertes to the Tulfo possibly dominating the Senate poll next year. Nga. Senate 2025, 3 Dutertes, 3 Tulfos, 2 Villars, 2 Cayetanos, 2 Estrada Ejercitos, and the list goes on. O baka nga, pati si Amy Marcos, yung anak niya, o di kaya si Sandro, puro Marco na yan, gano'n na yan. Dahil political dynasty na, family na lang, nepotism na po. Walang kwenta ang Senado, kaya dapat tanggalin na yung Senado na yan. No? Pati yung party list, tanggalin nyo na yan. Biruin nyo, magkaroon ka lang yata ng certain thousands na boto, may isang upuan ka na, maling-mali po yan. Mali yan. Kaya dapat i-revisan nyo yan eh. Kasama dapat sa i-revise yan eh. Mali yan. Tanggalin ang party list. Ginagamit lang po yan ng mga may maraming kwarta, no, para i-advocacy ang sarili nila, para lalo silang magkamal, magkaroon ng lalong kapit at protektahan ang kanilang mga interes at assets. Di ba? Tingnan nyo, real talk sila ni Lacson. Binato lang yan ng Duterte para malaman nila kung ano ang pulso ng bayan at i-confuse yung mga kalaban nila. Totoo po sinasabi nito. 3 Duterte, 3 Tulfo. Sino yon? Si Rapi, si Erwin, si Ben? Imposible si Ben, hindi tatakbo yan. Sabi rin ni Erwin Tulfo, hindi. Hindi ako dyan. Yung Bilar, wala na yung Bilar. Isa na lang yan kasi hindi naman re-election ni si Cynthia. Tigil muna siya. 2 Cayetano, si Pia, re-electionist. Naku, ewan ko kung mananalo yan. Itong Ejercito, hindi pa maaalis yan. Kakapanalo lang nila eh. Di ba? Pero ang tanong dito, because of there's no such law to prohibit na bawal yung ganyang mga pamipamilya. Because we are in a democratic state, on democratic nation. Tama si Speaker. As long as qualified kayo. Di ba? Ang tanong, sa papel qualified. No? Sa tingin ng tao qualified. Pero sa action, qualified ba? Ayun ang tanongin dapat ng mga botante. Huwag na tama na yung Robin. Last na yun, please. Ano ang magagawa ng mga yan? Kung sa West Philippine Sea, wala silang makomento. Si Amy Marcos, mas inuna pa yung pagpapagalit
pinagalitan yung mga sila Gibo Teodoro, ha? Yung ating NSC na inimbitahan niya sa hearing niya about yan sa Ayungin Shoal incident. Bakit hindi mo ipatawag yung mga Chekwa? Yung mga diplomat nila, sila magpaliwanag dahil tayo ang nagrabyado tapos ang tatanungin mo, kakastiguhin mo si Gibo Teodoro, yung mga kasamahan niya. Tinatanong niya, bakit daw pa iba-iba ng posisyon? Iba ang posisyon ni E.S. Bersamin, iba ang posisyon ni anong pangalan nito? Ni Secretary Gibo. Gustong sumagot ni Secretary Gibo pero daldal siya ng daldal. Hindi niya pinasasagot. Kung ako kay Gibo, ma'am, just please be quiet. I wanna answer your question. Gusto mong malaman pero you keep on butting in eh. Kung ako gano'n, contempt mo ako, di contempt mo ako, pero bibigyan kita ng peace of mind ko. How can I answer you if you keep butting me in, if you keep interrupting me? How will you know my answer if you keep answering, if you are questioning, talking and talking and talking? Parang ang talakitok dyan. Gaganunin ko po yun. Kinuha mo akong resource person dito, pero ayaw mo akong pagsalitain ng patapos eh. Ayaw mo akong patapusin. You keep butting in, panoorin nyo po yun. Kaya sabi, sige po, gusto nang salita, gusto biglang papasok. Sa salita, papasok. Eh pag ako yun eh, ako manitin pa mali ulo ko, huwag kang sabat ng sabat. Give me a chance to talk, I let you talk. Ganun. I-contempt mo ako, di-contempt mo ako. Di ba? At least in-expose kita sa katangahan mo, sa kagagahan mo. Biruin mo, mga kababayan, mukhang galit na galit pa siya sa mga DND, sa NSE, sa mga kasundaluhan. Hindi mo lang ma-appreciate yung ginawa ng ating mga kasundalo na they restrain themselves. Even though sabi ng ating DND na resist them. Buti pa si Hontiveros, kinumend yung naputulan ng daliri. Eh si Amy, wala. Diba? Ayan ba ang mga senador na ganyan ang gusto nyo? Eh papasok pa yung tatlong mga bugok na Dutertes, eh mga pro-China yan. Pagsigawan natin, no to pro-China candidates for senator or congressman. No. Sabi nga ni Representative Acop, o tatakbo pang mga senador yan, bahala na kayo. Alam nyo naman, ano ang ina-advance lang nila? Yung sarili nilang interest, hindi para sa interest ng sambayan ng Pilipino. Basta maka Duterte at Duterte, ibasura nyo na, isuwer nyo na. Huwag nyo nang bigyan ng chance kasi mga pro-China ang mga yan. Iba po ang interest nila para lang sa sarili nila, sa China, at sa mga kaibigan nila tulad ni Kibuloy. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.